Ayaw niya sanang i-discuss yung impeachment. Bakit to? Kasi ang gulo-gulo na ng bayan, ang gulo-gulo na ng mundo. Isipin mo sa ibang bansa naggegera na sa Middle East. Ang gobyerno dapat nakatuon ang atensyon doon sa Middle East. Bakit to? Kasi napakaraming suliranin dyan Paano mo maita-travel pabalik dito? Kasi sinasabi nila wala daw yung airspace. Meron po. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Wala dun sa mga ayaw o walang pakialam sa inyo. O yun na sinasabi ng gobyerno na to. Pag wala silang pakialam sa mga OFW, sasabihin nila, hindi, sarado kasi yung airspace. Hindi mo totoo yan. Meron nung mga nakakauwi dito. Meron silang way o dinadaanan para makaalis ng Middle East at makapunta dito. Ang narinig ko nga, pwede silang magkaroon ng charter flight, sabihin nyo, nirentahan yung buong aeroplano, pupunta ng Europa, tapos yung Europa, ikot ang daan papuntang Pilipinas. Yes, mas magastos ng konti. Pero kung talaga mahal kayo ng gobyerno, tulad nung panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam kahit magkano ba yan. Kasi remember, sinasabi nila, malala kasi ngayon ng airspace. Ganito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, buong mundo sarado. Eto, sa Middle East lang sarado. So kung tanga ka, ina mo ka, sasabihin mong dahilan yan, airspace kasi sarado. Tanga ka kasi. Ang daming-daming pwedeng pagdaanan. O ang tamad nyo kasi dahil ayaw nyo mabawasan ng nanakawin nyo dyan sa gobyerno. Kaya ayaw ninyong gawa ng paraan. May pera ang gobyerno. Lagi nyong tatandaan yan, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Maraming pera ang gobyerno. Ang tanong, saan lang napupunta? Sa bulsa lang ng mga puki ng inang mga congressman na ito na gumagamit lang ng Richard Mille. Tangina, 20 million, bibili ka ng relo? Kupal ka Pera ng taong bayan yan Ales tax ng iglesia mo yan. Kaya nga mantakin nyo Tanongin nyo dyan sa mga pastor ninyo dyan. Pag yan naka-Richard Mille, tapos pinipilit kayong mag-tights, sigurado ko kulto yan. Sigurado ko peke yung iglesia na yan. Peke yung church na yan. Mantakin mo, patatights kayo. Alam nyo ho ba ang prinsipyo ng tithes? Ito'y pagtitiwala sa Panginoon. Ibibigay mo yung unang bunga. First fruit, ibibigay mo sa Panginoon, nagtitiwala ka. Diba? Ibibigay mo yan para gamitin ng iyong church, ng iyong iglesia, para sa pagpapalawak pa ng inyong iglesia. No wonder, walang tao dyan No wonder, ang pangit na simbahan ninyo. Bakit? Maganda kasi yung relo ng pastor ninyo. Wala namang problema kung bumili yung pastor ninyo na magagandang gamit. Pero ginagamit sa tama. Hindi kasi baka sabihin nyo, bakit si mga KOJC? Bakit may mga jet? Meron si Pastor Kibuloy na ganito. Huy! Wag ho kayong dahil yung mga yun ginagamit para talaga sa ministeryo. At sana, kung siya lang ang mayaman, una-una hindi nga nasa pangalan niya yan. Wala sa pangalan niya. Nasa pangalan niya ng kanilang church mismo at ginagamit yan. At titingnan mo, self-sustaining yung kanilang church. Kahit magkagulo na buong mundo, makakakain yung buong membro nila. Yun talaga, hindi ko inaangat dito si Pastor. Alam mo, marami kasi nagsasabi na para bagang, bakit ganyan? Ay yaman naman ng ministro na si Pastor. Hindi ho, pagmamay-ari ho ng buong kingdom yan. Ganyan ho sa kanila. Ito namang isang ministro na ito, itong pastor-pastora na ito, nagngangalang atras. Siya lang ang mayaman. Siya lang ang may motor. Siya lang ang may relo. At hindi naman ginagamit, pang ministro, ito, may relo tayo. Nasasabi, nasusulat sa relo ko ang Biblia. Ganon? Hindi. Karangyaan ang tawag dyan. Hindi ho yan panggamit sa ministro. Alam mo kung bakit? Peke kasi yan false prophet po yan. Bakit ko nabanggit yan? Kasi ganyan kayaman ang Pilipinas. Sa totoo lang. Kayang-kayang bumili ng Richard Mille ng lahat ng congressman. Pero kayong OFW, tinitipid ng lintik na gobyerno na ito. Mantakin nyo sana yung Kamara ang kanilang pinagkakabisihan ngayon. How can we pass law na makakatulong sa mga OFW ng mabilisan?
paano yung, alam mo yun, kasi eto reklamo di ba? Dilema kasi yan di ba? Dilema ng mga OFW. Bakit kami uuwi dyan na wala naman kaming trabaho? Tama, mali. Yan ang dilema Gusto namin umuwi dahil napakapanganib dito. Kasi nga, sabi nga doon, ang kwento nga ng isang OFW sa akin, pag tumunog na yung torotot nila, yung gumagano'n, gano'n. Hindi gano'n ang tunog. Pero pag tumunog na yung kanilang siren, takbo na sila. You have to be in the bunker. Hindi ho yun sa baraha, iba ho yun. Bunker, yung yung tinataguan. In 1 minute and 30 seconds. So tumatakbo talaga sila. Di ba? Tumatakbo sila para magkaroon sila ng bunker. Para makapunta sila doon sa bunker. Ganun kahirap yung kanilang buhay. And yet, tayo mga Pilipino, hindi tayo ready itong gobyerno para saluhin sana yung mga panganib na OFW natin. Kasi nga, bakit? Sasabihin ng mga OFW, ba't nyo kami uwi dyan? Bibigyan nyo ba kaming trabaho? Kikitain ba namin ng 150,000? Kasi totoo Yung ang kakilala natin na cleaner sa Macau, magkano ang kinikita niyan? 150,000 kada month. Kung halimbawa lang although ito kasi Macau ito pero sigurado ako doon sa Middle East, more or less 100,000, hindi bababa ng 50. Saka makakakita ng cleaner o yung janitor, janitress na 50 ang sahod. Minimum yun. Pag may mga overtime pa, mas malaki pa. Siguro aabot ng 100 halos sa kanilang sahod. So sila, sasabihin nila, bakit kami uuwi dyan? Wala naman kaming trabaho. Eto na ngayon, pumapasok sana yung trabaho o yung job description o yung responsibilidad ng mga congressman na gumawa ng batas that will make yung businesses, investment easy. Makaakit tayo ng mga negosyo o negosyante para dumami ang trabaho. Pero tangina, mas busy pa kayo sa impeachment, mga ulul kayo. Bakit? Sa bagay. Sa impeachment, meron kayong tigda 2 milyon. Pag pumirma kayo, magkano yun? Di ba? Yan naman yung sinasabi, yan ang totoo. So, sana gawa natin ng paraan yun, hindi yung sasabihin lang natin na, kasi ang titigas ng ulo ng mga OFW, ayaw umuwi. Gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw umuwi, pero no choice kayo, umuwi kayo. Deployment ban sa Kuwait. No choice kayo, dito kayo. Pero we will provide for you. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Duterte. Pero ngayon, ayaw nyo umuwi, di wag. Ayaw nyo umuwi, sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Desisyon nyo yan Di ba? Ganun Kasi nga, hindi nila pipilitin dahil gastos lang yan. Tapos wala naman trabaho dito dahil bago pa nangyari mga kaguluhan dyan sa Middle East, bagsak ang ekonomiya natin. Hindi pa nagkakagulo bagsak na. Ngayon, mas malupit. Hindi lang bagsak. Talagang sumasadsad. Alam mo yung napanood ko sa yung gasolina. Naku po, patay kang bata ka. Kaya ako ngayon, magbibisikleta na lang ako. Magbibisikleta na lang ako sa mga pupuntahan ko kasi para makatipid. Kasi ang laki na ng gasolina, sobrang tataas na. Kaya yung mga tambucho nyo, mga kamote rider, tanggalin nyo na, pampataas ng gasolina yan. Lagyan nyo na lang ng tubig yung mga ninyo. Hindi kasi alam mo, sabi ko nga dito mo makikita na talaga tayo ay nasa, tawag doon? Nasa lumang era pa ng ating kasaysayan. Alam mo kung bakit? Sa China, sa Macau, at sa iba pang mga bansa, kahit ito sa Japan, kahit ito pa sa mga Singapore, nakapag na sila. Nakita na nila ito. That someday, magkakaroon ng problema sa gasolina. So, nag-convert na sila sa electric. Halos lahat. Kaya nga tahimik yung karsada nila. Kaya nga kung tatanga-tanga ka, masasagasaan ka. Kasi hindi mo maririnig yung tambucho, hindi mo maririnig yung ingay ng mga jeep. Walang walang ingay sa karsada. Tayo pa naman habang naglalakad, scroll ng scroll kahit wala naman kayong pinapanood dyan. Scroll lang kayo ng scroll habang naglalakad.
masasagasaan kayo. Kasi nasanay na tayo, may ingay naman yan. Kaya okay lang ako mag-Facebook dito, TikTok dito. Kasi maririnig ko naman pag may parating na sasakyan. Dyan sa mga bansang ASEAN na mga developed country na, wala nang ingay. Kaya pagka ikaw tatanga-tanga, mababangga ka talaga dyan eh. Bakit? Kasi electric na lahat eh. So sila, kahit siguro magkagera, hindi masyadong apektado. Baka tinatawanan pa nila. Hindi naman kaming kailangan gas nyo eh. Electric lang kami. At yung electric, baka sabihin nila, di ba nagpapatakbo rin naman yung gasolina? Hindi ho. May solar na rin sila eh. So talagang na-convert na sila into a modern kind of mobility. Tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil etong nangyari dito sa pagdemanda ni VP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si VP Sara Duterte. Kaya delikado. VP Sara Duterte. Paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan eh. Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaligtad yan, sabihin niya sa inyo, si VP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo, sabihin niyan, inutusan ako ni VP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? Baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya eh. Crush ni Boss Dada si VP Sara Duterte. Ito, panoorin natin kung ano ba ang epekto ng maling pag-ibig. Ay, grabe. Ano maling pag-ibig? Ito, panoorin natin. Ito. Maganda You to. are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes. Hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close insecurity, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante La Chica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. He was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. Okay. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. So, client nung abogado na kaibigan ni VP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila eh. So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Oh, okay. But it was a joke. Oo. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer,
he's also a part-time stand-up comedian. Oh. So ang background niyan is part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Akong mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi, ang galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado. Kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw. So, nanggaling sa kanya yun. Inadapt daw ni Madriaga. Magtatayo ako. Sige, totohanin ko. Magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that it's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday, ganito, Aguila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang pong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon at talagang, alam mo yon, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yon lahat. Hindi niya lahat yun pwedeng mga imit yun. Siya, ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba, kung maalala niyo, although wala ako doon sa vloggers na yun. So, para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So, ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world, na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience. And the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen, that's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration that Ramil Madriaga was not invited to this event. Yeah. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent Isip Pilipinas. But then he couldn't make it. So he messaged the RSVP number to say, proxy. Parang nag-proxy itong si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Attorney Kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, hindi, pero alam mo, totoo ito Hindi ako nagbibiro.
Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya eh. Tas ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako eh. Hindi, biro lang ah. Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si BP Sara Duterte. Kaya hindi tayo. Pero gumaganda siya. Ganyan kanta siguro nangyari dito kay Madriaga na obsess. Oh. To prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang kaming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of what? Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si BP Sara Duterte nagutos doon. Gago! Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay BP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni BP Sara Duterte. Gago! Hindi, alam mo eto in fairness, nakikita ko kasi yung comparison eh. Tatandaan ninyo, tayo din po ay bigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan, dahil nga dun sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente sa pagmumotor, na out of balance. Kaya, limited. Minsan, pupunta siya doon. Yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay BP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito eh. Nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si BP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong eh. Dahil sa tindi, alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon eh. Si BP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na-delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinita na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si BP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya itong picture na to, it doesn't mean siya'y kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa mahilig sa witness eh. Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang Ako'y tanong lang naman ito.